ang mga pangyayari sa pamilya ni Seth, ang kanyang kamatayan, ang pagiging pinuno ni Enos, kung paano nagsagawa ang itiniwalag na sangay ng pamilya ni Adam. At tinawag ni Seth ang matuwid ang kanyang anak na si Enos, at si Kainan na anak ni Enos, at si Mahalalel na anak ni Kainan. At sinabi sa kanila, yayamang malapit na ang aking katapusan. Nais kong magtayo ng isang bubong sa ibabaw ng dambana, kung saan inihahandog ang mga alay. Dininig nila ang kanyang utos at lumabas silang lahat, kapwa, matatanda at bata, at nagtrabaho ng buong sikap, at nagtayo ng isang magandang bubong sa ibabaw ng dambana. At ang nasa isip ni Seth sa paggawa nito ay upang dumating ang isang pagpapala sa kanyang mga anak sa bundok, at upang makapaghandog siya para sa kanila bago ang kanyang kamatayan. Nang matapos ang pagtatayo ng bubong, inutusan niya silang maghain ng mga handog. Sila'y nagsumikap sa mga ito at dinala kay Seth na kanilang ama, na kumuha ng mga ito at inihandog sa ibabaw ng dambana, at nanalangin sa alahaya na tanggapin ang kanilang mga handog. Nakahabaga ng mga kaluluwa ng kanyang mga anak, at ingatan sila mula sa kamay ni Satanas, at tinanggap ng alahaya ang kanyang handog, at ipinadala ang kanyang pagpapala sa kanya at sa kanyang mga anak. At pagkatapos ay gumawa ang alahaya ng isang pangako kay Seth na sinasabi, sa katapusan ng malaking 5 araw at kalahati na aking ipinangako sa iyo at sa iyong ama, aking ipadadala ang aking salita at ililigtas ka at iyong lahi. Pagkatapos ay nagtipon-tipon si Seth at ang kanyang mga anak, at ang mga anak ng kanyang mga anak, at bumaba mula sa dambana at pumunta sa yungib ng mga kayamanan, kung saan sila nanalangin at pinagpala ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng katawan ng aming amang si Adam, at pinahira ng kanilang mga sarili nito. Ngunit nanatili si Seth sa yungib ng mga kayamanan ng ilang araw, at pagkatapos ay nagdusa, mga pagdurusa hanggang kamatayan. Pagkatapos ay lumapit sa kanya si Enos, ang kanyang panganay na anak, kasama si Kainan, ang kanyang anak, at si Mahalalel na anak ni Kainan, at si Jared na anak ni Mahalalel, at si Enoch na anak ni Jared, kasama ang kanilang mga asawa at anak, upang tumanggap ng pagpapala mula kay Seth. Pagkatapos ay nanalangin si Seth para sa kanila, at pinagpala sila at pinatutuhanan sila sa pamamagitan ng dugo ni Abel na matuwid na sinasabi, ipinamamanhid ko sa inyo, aking mga anak, na huwag payagang isaman sa inyo ang bumaba mula sa banal at dalisay na bundok na ito. Huwag kayong makisalamuha sa mga anak ni Cain na mamamatay tao at makasalanan, na pumatay sa kanyang kapatid, sapagkat patid ninyo, o aking mga anak, na tumatakas tayo mula sa kanya at sa lahat ng kanyang kasalanan ng buong lakas, dahil pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Matapos masabi ito, pinagpala ni Seth si Enos, ang kanyang panganay na anak, at inutusan siyang palaging maglingkod ng may kalinisan sa harap ng katawan ng ami hanggang si Adam sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Pagkatapos din ay pumunta sa mga taktang panahon sa dambana na kanyang itinayo, at inutusan niya itong pakanin ng kawyang bayan sa katuwiran, sa katarungan at kalisan sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Pagkatapos ay nanghina ang mga sangkap ni Seth, ang kanyang mga kamay at paa ay nawalan ng lakas, ang kanyang bibig ay naging pipi at hindi makapagsalita, at binitawan niya ang kanyang hilinyaang namatay sa araw kasunod ng kanyang 900 at 12 taon, sa 27 araw ng buwan ng Abib. Si Enot noon ay 20 taong gulang. Pagkatapos ay may nag-inan, linalo ang katawan ni Seth, at pinahid mo ng mga babong mga pabango, at inilagay sa iyong
edad ng si Enos ay 800 at 20 taong gulang. Si Cain ay may malaking mga supling, sapagkat madalas silang nag-aasawa na napapailalim sa mga hangaring hayop hanggang sa ang lupain sa ibaba ng bundok ay napuno nila